Alright, so good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito pong si Bitter Vic. Bitter Vic, ano? Bitter Vic, Bitter Vic Rodriguez strikes again. Sabi ho niya kasi, kahit daw po ang ating Pangulo ay palit ng kanyang gabinete, ang problema daw po kasi mismo ang ating Pangulo. Ang lala ng tama sa utak nito, no, ni Atty. Vic Rodriguez. Kasi kung ganun ang ugali ng ating Pangulo, na pangit ka banding, may problema sa decision making, for freaking 6 years na sinasabi niya nga na wala siyang bayad. Anong ginawa niya ron? Bakit siya nagbubuntot-buntot sa Pangulo? Ano siya, bading? Buntot ng buntot kay PBBM? Tinutukan niya yung mula 2016 na pakikipaglaban nito sa kanyang presidential candidacy na nagka-mekos-mekos, nagka-leche-leche. Diba? Oh, and I don't think na ganun si Atty. Vic. Straight, is a good man. Ang problema lang po, nung nagkaroon na siya kasi ng kapangyarihan, naging kakaiba na ang ugali niya. Diba? Doon pa lang sa pag-a-appoint, una na sumablay na kaagad doon sa Pastrana case. Diba? Tapos sunod-sunod hanggang sa nung ayaw niyang humarap sa, puzzle sa akin yun talaga eh. Bakit ayaw niyang humarap sa commission on appointment? Diba? It's a trap daw. Tapos nung nandun na, nung tawag dito, nung ginawa niya, iniwan niya na yung kanyang pwesto, pero gusto niyang taglayin pa rin ang pagiging primus inter pares na level. Diba? Gumawa ng kanyang sariling tanggapan bilang Julalay. So kumbaga duplication ng trabaho nito ni Lagdameo. Pero gusto niya pati etong office ng yung iniwanan niya, diba? Executive Secretary, magiging under pa rin niya. So he'll be the little president. Diba? Hanggang sa si Enrile, nagkaroon ng legal opinion na hindi tama ang ginagawa niya, hindi tama yung gusto ni Atty. Vic. Pinagtanggol po pa nga nun si Atty. Vic eh. Kasi kawawa naman. Pero binanatan ko naman doon sa issue ng Pastrana. Okay, sabi ng iba sa inyo, ano ba talagang trip mo? Pinagtanggol mo, binanatan mo, pinagtanggol mo. Diba? Kamo doon tayo sa tingin natin tama. Hindi pwede yung kahit na mali ng tingin natin diba? Basta kaalyado ng Pangulo. Tapos na ang eleksyon. Tapos na tayo doon. Diba? I'm not a politician. Ako, sila ang politician. Sabi ko, that's a difference. Ngayon, minalas po ito. Sabi ko nga, napakamalas na tao nito eh. Bakit? Tingnan nyo ha, 6 na taon na naglingkod kay PBBM. According to him, wala siyang bayad. Kawawa naman, di ba? Pero hindi naman ako naniniwala wala siyang bayad. Diyos ko po. Maliban na lang siguro kung talagang trip niyang magpaalipin na hindi tumatanggap ng bayad. Tapos, natanggal sa, hindi naman siya natanggal sa pwesto na, napahiya siya sa kanyang pwesto. Kaya, usang inabandon na yung executive secretary. Tapos yung kanyang ginawang bagong opisina niya, napapirmahan naman niya kay PBBM yun. Ganun po siya kahalaga sa Pangulo natin eh. Diba? Pinirmahan pa ng Pangulo natin. Kaya lang nga, ito namang si Enrile binara. So sa pagkapahiya na, iniwanan na rin niya yung bagong opisinang ginawa niya na hindi man lamang niya napasukan. Tapos, eto na ngayon ang nangyari. Tumakbo sa eleksyon with all his bitterness, with the claim na etong si Jerry Lirio ang may nag-trip na tawagin siyang kingmaker. Diba? Ang masaklap po ngayon, nakalimutang manalo ng kingmaker. I mean, nakakalimutan niyang maipanalo yung sarili niya. Diba? So, hindi niya dapat tinanggap yung kingmaker na yan. Dahil wala pa siyang napapatunayan. Nanalo lang siya sa eleksyon. Kauna-unahan niyang panalo yata yung naging punong barangay siya. Hindi, parang SK pa lang. SK, tama. SK lang. Tapos naging na siyang punong barangay nun. Barangay po ito ni Abel Bacudio, si Vic Rodriguez.
Ito yung sa balita, sabi, pang-iinsulto to, grabe sa ating Pangulo. Sabi niya, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Cosmetic change lamang ito sapagkat pinakamalayong maaabot. Wow, grabe, ginudge agad ng paghingi niya ng courtesy resignation, pag-revamp, pag-reshuffle, o pagpapalit-palit ng kanyang mga gabinete sekretaryo ay cosmetic change lang. Ibig sabihin, pakitang gilas lang, panandalian lang daw itong ginawang ito ni PBBM. Kumbaga parang masabi lang na meron tayong pagbabagong gagawin. Pero wala naman daw pong magiging epekto na totoong pagbabago sa performance ng administrasyon. Yun ibig niya sabihin. Many of them are hardworking. Bakit? Hindi naman sinabi ng Pangulo na sisibakin niya lahat yun eh. Di ba? Just to be fair to everybody, lahat kayo mag-submit ng courtesy resignation. Alam niyo, mas maganda nga yan eh. Kesa yung hindi na lang papapasukin. Di ba? Na sorry parang yung nangyari rito kay Arnel Ignacio. Di ba? Hardworking si Arnel Ignacio, pero may kabalbalang ginawa na wala ng tiwala ang Pangulo. Terminate, di ba? Doon po nakakagulat. Pero kung lahat merong courtesy resignation and then makalipas ang ilang araw, ilang linggo, hindi napapasok yung tao, di ba? So alam na ng mga subordinates, pero sa taong bayan, we're used to this, di ba? Wala tayong pake. Hindi na ganoon na mapapahiya pa. Maliban na lang kung kalkalin ng media. Di ba? Sabi many of them are really good people and deserve to stay in their respective offices. Palagay ko kahit may mga Duterte remnants dyan, kailangan na rin itong sibakin yan because it's been proven. Di ba? Proven na yan na ilan na yung mga gumawa ng ganyan na lahat po sila napahamak. Di ba? Na yung mga alipores ng kanilang kalaban inabsorb nila. Di ba? Maliho kasi yung tirada ng Pangulo natin na sorry sa mga supporters niya, sa mga loyalista. Hindi ako sumasang-ayon doon sa kanyang sinasabi dati na wala naman sa akin kung anong kulay mo sa politika eh. Ang mahalaga sa akin, gawin mo yung trabaho mo. Dito po sa atin, kapag ganyan, ang bansang Pilipinas talaga pong politicized po tayo. Politicized tayo. Paging sa LGU, look at what happened to former Manila Mayor, outgoing Manila Mayor Lacuna. 'Di ba? Ang naging issue niya, naging tamad si Lacuna. Sino ba talaga yung dapat na maglinis ng kalsada, magpabuga ng tubig? Hindi ba yung mga subordinates niya? Yung mga subordinates niya dapat kusa na yun eh. Because they've seen his cost performance. 'Di ba? Paano nilang nilinis ang Maynila? And apparently, it's the same person. Sila rin yung mga tauhan na yun. Inabsorb ni Hani Lacuna. So kumbaga, inilaglag ni Hani Lacuna yung mga taong sumuporta sa kanya, nagpakapagod sa kanya nung kampanya. Hindi niya dinala sa City Hall. Tinanggap niya, inabsorb niya yung mga taong nagtrabaho against her during the campaign period. Yung mga tao na nag-aabang pa rin na makabalik ang dati nilang amo. So anong nangyari? Nagkatabag-tabag. Di ba? So sino nabubukulan? Ang mayor. So dito ganun din. Kaya hindi ako pabor sa sinabi ng Pangulo. Kaya lang siyempre, he tried to be consistent sa unity na kanyang isinulong. Diba? Pero pagdating po sa performance kasi sa trabaho, sa mga empleyado sa trabaho, hindi po kasi talaga dapat sinasali yung mga kalaban. Nangyari na rin po ito kay ERAP. Diba kay ERAP? Anong ginawa ni ERAP nun? Nanalo si ERAP. Ang nangyari, mag-isa lang siya na nanalo. The rest, from the House of Representatives to the Senate, hindi po siya nakakuha ng maganda-gandang bilang. So ano nangyari noon? Yung mga kalaban nila naman baliktad. Sila naman ngayon ang nagsakayan doon sa sa partido ng Masang Pilipino. Lamp yun yung coalition noon
na nagpanalo sa kanya. And I was there during the LAM Congress. Estudyante pa ako noon. 1998 yata yun, 99, ha? Wait. Ngayon, anong nangyari? From the House of Representatives, sabi nga ni Gloria Arroyo in one of her interview, pagkatapos niyang mapatalsik sa pwesto, ay day 2 pa lamang ng pag-upo nila, sinimulan na nilang lagariin si ERAP. Di ba? So for PBBM, ganun din. Hindi ka makakaasa ng loyalty at good performance dyan sa mga tao na yan. Pero with some exemptions, di ba? May mga tao naman na karir ang habol nila at wala silang pakialam sa politika. Katulad na lamang po nito ni Abalos. Well, kaibigan niya yon. Si Gadis Hope Libiran o ng DBM. Diba? Regardless kung sino yung presidente, nagampanan niya ng maayos ang trabaho niya. O, diba? Tapos meron pang isa yan sayang yung babae, hindi nila hinire ngayon O, dapat ganon. Diba? Sana naman sa mga tao kapag tapos na ang halalan, diba? Pagka nabigyan kayo ng pagkakataon, natalo yung inyong sinuportahan, maging loyal kayo doon sa inyong bagong amo. Gaya na sinabi ni Manuel L. Quezon, marami kasing politicians natin, and that includes PBBM, na hindi po natuto doon sa sinabi ni Manuel Quezon pagkatapos niyang manumpa bilang Pangulo ng Commonwealth. Diba sabi niya, and now, my loyalty to my party ends. Diba? While my loyalty to my people begins. So dapat ganun po lahat. Diba? So ngayon, dito kay PBBM, na-realize niya rin naman yan Kaya ayaw niya na yung mga tao na may interest sa politika. Ibig sabihin, mga operator ng mga politiko, bibigyan niya dahil bahagi ng alyansa yung partidong kinabibilangan nito, rekomendado ng politikong kaalyado nila, yung ganon. Kasi mahalaga po nang ilagay niya sa mga opisina na yan, talaga hong nakafocus lamang sa trabaho ng isipan nila, and then yung kanilang pinangangalagaan, yung pangalan din nila, at syempre pati ng Pangulo. Diba? So yun ang nakikita ko, kaya ni-reset ng ating Pangulo ang kanyang administration, na magpapabigat naman po itong aksyong ito dito po sa kalooban ni Vic Rodriguez. Because he's supposed to be part of this administration. Kaya lang no choice siya, kailangan niya ng iwan dahil sa tindi na ng kahihiyang sinapit niya. Di ba? O from Leocadio Sebastian, yung tao na retain sa trabaho, kapahamakan ng dinulot ni Vic Rodriguez doon. Sabi pa niya, patutsada pa ni Rodriguez kahit na magpalit ng unang Pangulo ng miyembro ng gabinete, na kay Marcos daw umano ang problema. Diba? Langya talaga to si Attorney Vic. sobrang pagka-bitter. No? Sana nare-realize niya Diba? Sino kaya sa kanilang dalawa ng ating Pangulo ang may problema? No? Siya nga mismo isinuka. Hindi siya tinanggap ng Iglesia ni Cristo. Diba? Kasi alam nila kung anong kanyang laban, bitterness. No? Tapos, pahiya rin tuloy siya sa pagkatalo niya dahil kingmaker. Tapos yung sarili hindi na ipanalo. Right? Siya yung isa sa pinakamatinding maingay na manira sa ating Pangulo, sa administrasyon. Diba? Ano sabi? Wala daw po kasi yung kikitain kay PBBM. Ay nako. Yun na nga, masyadong mataas ang pangarap, wala pa napapatunayan Kasi after ng pagiging punong barangay, kinuha naman siya ni Sunny Belmonte bilang business processing licensing office. Nilagay siya ron sa BPLO. Pagkatapos noong 2016 na eleksyon, doon na nasama na siya kay PBBM sa electoral protest.
Parang kasama niya yata niyan si George Garcia. And then si George Garcia, siguro wala ng budget si PBBM, niligwak na si George. Di ba? Tapos naiwan etong si Attorney Vic na hindi humihingi ng bayad. Bumolunteer. O baka tingin ko naman may bayad naman. Di ba? May hindi man bayad kung hindi may ano to. May tawag dito na tatanggap din naman na compensation. Okay, iwan nga natin ito muna si Attorney Vic. Si Peter, kawawa naman. At ngayon po pala maingay. Ngayon po bukas pala 24. So magsisimula na po siyang mangampanya, mag-iingay na siya, nag-i-invite na naman ng mga kababayan natin na may na sumama. No? Pero hindi pa alam ko anong buong detalye. Basta sumama lang daw. Mag-iingay na naman si Attorney Vic. So, kumbaga ay 3 taon po siyang mangangampanya. Kasi grabe kahihiyan. Kingmaker ka. Ay, panalo mo si PBBM. He claimed that. Di ba? He claimed that. Na hindi nandaya si PBBM. Tapos hindi siya nanalo. Yan pa lang, isa ng malaking latay sa kanyang pangalan yan.